Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Ito po, bigla hong kumambyo po mga kabida, ano? Ito hong si SEC Chairman Francis Lim, ano? Doon po sa nauna po niyang pahayag, comment po niya patungkol ho sa 1.7 trillion pesos po, ano? Na nawala daw sa stock exchange po mga kabida, no? Dahil ho sa pangamba daw ng mga negosyante na mag-invest ho sa Pilipinas, ano? Dahil ho sa talamak na korupsyon sa flood control projects mga kabida. Bigla hong pumalag ito hong si Special Assistant to the President for Investment, ano? Na si Secretary Frederick Go mga kabida. Dahil yung sinasabi pong 1.7 trillion pesos daw na loss, fake news daw yon. Alright? Kaya nga, matapos pong pumalag ito kung si Secretary Go, bigla kong kumambyo, ano? Parang nag-360 po yung statement po mga kabida ni Chairman Francis Lim, ano? Eto, babasahin ko lang po, ano? Yung kanya hong statement na bagong inilabas, mga kabida, ano? Matapos pong pumalag ito hong si Secretary Go, anong sabi po ni Chairman Lim? The information which had been circulating within business circles and cited by some media outlets was based on what I believe at the time to be a credible industry report. I have since learned that the report was fictitious. I deeply regret any confusion or concern that my statement may have caused. My sole intent was to underscore the vital importance of integrity in our markets and the devastating impact corruption can have on investor confidence. Ayun. Ito yung reissued statement po mga kabida. No? Although magkaiba na po mga kabida kaysa doon sa una. Ano? Kasi yung unang statement po ni Francis Lim, mga kabida, nangyari po yon sa isang forum, ano, mga kabida. Okay? Ano bang sinabi po ni Chairman Lim nung siya po ay nagsalita po mga kabida patungkol ho dito sa issue po ng corruption, okay? Dito ho sa bansa. Anong sabi po niya? The flood control project scandal has shaken public confidence, wiping out an extraordinary 1.7 trillion pesos in market value of our publicly listed companies in just 3 weeks. Despite rising corporate earnings, Lim said. Ano? Ito pa po, may isa pa. Investors are not fleeing because of weak fundamentals. They are fleeing because of weak integrity. It's stark reminder that corruption is a weapon of mass wealth destruction. When trust breaks down, capital dries up, and everyone, government, business, and the public pays the price, he added. So yun po yung unang statement po mga kabida, no, ni Chairman Lim, ano po. Okay, bago ho pumalag ito hong si Secretary Frederick Go. Okay? So, yun yung sinabi po niya ano, mga kabida. Kaya hindi yun fake news. Siguro yung 1.7 trillion pesos po ano na nawala ano sa stock exchange, yun yung fake news, ano, mga kabida. Pero yung statement po niya, patungkol ho sa rason kung bakit ho nawala, mga kabida, yung 1.7 trillion pesos, hindi yun fake news. Galing yun sa kanya, ano, mga kabida. At in fact, inamin po niya Sabi po niya, I deeply regret any confusion or concern that my statement may have caused. My sole intent was to underscore the vital importance of integrity in our markets that the devastating impact corruption can have on investors' confidence. Now, sa tingin ho ninyo, ano kaya yung rason ano, kung bakit po bigla hong kumambyo po mga kabida, ano? Nagbago yung tunada po ng statement po ni Chairman Francis Lim, ano po? Patungkol ho sa kanyang naunang pahayag na yung 1.7 trillion pesos daw ano na loss sa investment
sa stock exchange po mga kabida, ano? Dahil ho sa talamak na korupsyon, pangamba daw ng mga negosyante, ano, na mag-invest po dito sa Pilipinas, mga kabida, ano po. Binasa ko kasi yung mga comments, ano. Actually, ang post po ng ABS-CBN, alright, patungkol ho dito sa comparison ho sa statement po ni Secretary Frederick Go at ni Chairman Francis Lim, okay, mga kabida, meron pong 642 reactions, ano, and then 291 comments, 43 shares. Alright? Karamihan po dito sa mga nag-comment ay sinasabi ho mga kabida na tinatakot daw, ano, kaya nag-iba yung kanyang tono, okay? Eto, babasahin ko na lang po, ano, mga kabida. Ang sabi po dito, ano, someone twisted his arm, referring to SEC. Okay? Eto pa po, tinakot na si Sir. Alright? Ang sabi po ng isa dito, integridad o prinsipyo, kung meron ka, huwag mong ipagbili. Ang kapalit niyan ay pagtitiwala ng mga Pilipino, pamilya kung ikaw, sir, ay nasa katotohanan. Ang pera ay nawawala, pero ang prinsipyo at dangal ng tao, huwag ibenta para lang pagtakpan ang isang bagay na kung totoo man ang pangyayari. Ayan. Eto pa, marami pa po dito mga kabida. So, it bandwagons investors, shish. Anyway, once Philippines settles strong, investors should be all smiles. And as nature of these investments, hope the Filipinos smile too. Ayan. At very high position, much is expected to verify and perform due diligence. He should also out of delicadeza resign. Pero I appreciate that he apologized. If he will not, well, it's the right of the president to terminate him. Okay. Huwag matakot magsalita basta tama lang. Ayan. Meron pa pong isa po dito, ano, tinakot. Okay? Mukhang na bend si Sec Lim. Hehehe. Obviously, the Sec guy has been threatened. Ayun. Totoo naman, baka may takutan lang nangyari. Kaya sabay bawi, laban o bawi. Ayan. Kanya nag-viral yan dahil ramdam ng mga tao, hirap ng buhay, apektado na business, community, at yan ang dahil sa corruption in government. Ayan. Cover up ba yan? Tapos meron pa po dito, kinausap ng multo. Okay. Of course, natural to both sides. The thing, whatever, both sides give impact to market movements and momentum. Ayan. Natakot o tinakot? Parang martial law, bend the law at bend the truth. Highs. Ito, last na lang po ito mga kabida, no? Pantawid. Okay? Integrity empowered by money. Hybrid crocodile Pinas. Ayan. So, mostly dito, ano, mga kabida, sa mga nag-comment, sinasabi hong, baka daw tinatakot, ano? Kaya kumambyo daw mga kabida. Ito hong si Chairman Francis Lim. Okay, mga kabida. Well, kung totoo man po o hindi, ano, ito hong pagkawala po ng 1.7 trillion pesos po mga kabida, ano, dapat ho tayong maalarma ho dito. Okay, unang-una po, alam naman po siguro ng mga negosyante, mga kabida, ano, na meron pong problema ho sa korupsyon sa Pilipinas. At saka hindi naman po ata ito pwedeng itago po, ano, mga kabida, yung impact po ng korupsyon. Okay, natural. Meron talagang impact ito, ano? Kahit nasabihin po natin, hindi po totoo yung 1.7 trillion pesos, ano? Pero whether we like it or not, mga kabida, nagkaroon po ito ng impact ngayon. Okay? Ito hong talamak na korupsyon. Kahit na sinasabi po mga kabida na meron na pong ginawa ang gobyerno, nag-imbestiga na po ang gobyerno ngayon, ano? Pero since ang pinag-usapan po natin dito mga kabida is billions of pesos na nasayang po, nawala po at napunta po doon sa bulsa po ng mga
iilang politiko, mga kabida. Yun yung matindi, Wag na po natin pag-usapan yung 1.7 trillion pesos po, mga kabida, Okay? Dito na lang po tayo mag-focus kung paano ho natin, okay, agapan yung bilis na pagkalat po, mga kabida, ng impact po dito ho sa corruption issue po sa Pilipinas. Actually, marami hong nagsasabi na yung ginawa daw, mga kabida, ni Francis Lim, parang damage control daw yon, mga kabida. Okay? Para lang po, hindi po lumala yung damage, okay, na hatid po ng issue po ng corruption dito sa Pilipinas, mga kabida. Okay? Hindi po ako naniniwala ho na walang impact po ito, okay, sa business community dito sa bansa, mga kabida. At maging sa international business community, na meron pong planong mamuhunan po dito sa Pilipinas. Meron talagang impact ito, mga kabida. Kaya nga, kailangan po dito yung mabilis na aksyon ng gobyerno, mga kabida, para ma-address po ito. Para ang impression po, mga kabida, from the vantage point, sa international business community, ito may ginagawa palang gobyerno, dapat hindi ho tayo mag-alala po dito. Pwede ho tayong mag-invest sa Pilipinas kasi may mga ginagawa na po, okay, na mitigating measures ang gobyerno, mga kabida. Yun dapat. Okay? Yung mabilis na aksyon, mga kabida. Pero ang nangyayari po ngayon, napakabagal po eh. Okay? Meron man pong itinayong investigating body po na turingang independent, mga kabida, pero wala naman pong powers. Okay? Paano sila gumalaw dito, Even ang pagsubpina po, mga kabida, doon ho sa mga iniimbita nilang mga resource persons, hindi man lang pwedeng pilitin po, mga kabida, kasi wala nga silang contempt powers eh. Okay? Yung subpoena power po nila ay hanggang subpoena lang po, mga kabida. Pero as to compel doon ho sa mga taong iniimbitahan po nila ay hindi po nilang magawang i-compel yon. Kailangan muna nilang dumaan po sa NBI, sa ombudsman, mga kabida, in order to compel them to attend the hearings. Di ba? So, yun yung problema po, mga kabida. Kaya, napapagalan po ito hong mga tao dito sa ginagawang investigasyon. Kasi ang problema lang kasi, mga kabida, create ito hong Independent Commission for Infrastructure na kulang-kulang, Okay? Meron ngang panukalang batas dyan, sa House of Representatives patungkol sa pag-strengthen dito ho sa ICI. Pero hanggang ngayon, hindi pa po pumasa, mga kabida. Hanggang kailan? Okay? Kaya nga, yung sinabi po ni Congressman Edgar Erice, na meron dong isang miyembro dyan na parang gusto na pong magbitiw, mga kabida, because of kawalan po ng pag-asa, mga kabida, para maging totoong investigating body po ito na puno po ng kapangyarihan, mga kabida. Diba? So, yun po. Ang importante lang po dito, yung investigasyon na makatotohanan po, mga kabida, at yung investigating body na puno po ng kapangyarihan. Okay? Yan lang po. Okay? Para at least makita po ng mga negosyante po, mga kabida, na talagang seryoso ang gobyerno, na wakasan ito hong corruption issue po, mga kabida, at mapanagot ito hong mga sangkot, whether ito po ay kaalyado po ng administrasyon o kalaban ng administrasyon. Ang importante ho dito, patas po na i-dispense po, mga kabida, ang hustisya. Yun po yung importante po doon, patas, fair, yung pag-dispense po ng justice, mga kabida, sa issue po ng corruption at mapanagot, mga kabida, yung mga totoong sangkot po dito.
Okay? Para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito mga kabida? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscribers sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo mga kabida sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.